at i-off o ilagay sa silent mode ang mga telepono. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat ni na Viray and Kembao family, Raspado and Between family, Annalyn Sison and family, Henry Mel Alog and family, Isada and Sundo family, Toribio and Alcaide family, Parwania Hospital staff, Mr. and Mrs. Marie Briguet Elaine Padilla, Renalyn Taberna, Mr. and Mrs. Berting Taberna and family, Tricia Angela Tumakder, Yvonne Cayugan, for DepEd item and safe travel, Umer Rui Balamo and Rui family, Salve Pajarillo, Maylin Hope Islam. Para sa kaarawan ni na Chloe Colleen A. Cardenes, Adoracion Besares and Maria Slim Manalo, Brian Aguilar, Rebecca Alo, Lucelle Claudie Alo, King Rael Rosario, Benedict Raspado. Para sa espesyal na panalangin na Ronald Hazel and Ron Joseph Peñano, Melvin, Queenie and John Paul Viray, John and Hannah De Gala, April Joy Alo, Arlinda Espinel for the successful interview, Ortiz family, Allen Joseph Ortiz, Love John Tan, para sa agarang paggaling ni na Ray Isada, Clarita, Geraldine Libo, Jose Rebel Sotes, Bobby Osher, Maria Sheila P. Sotes, Arlita Rizabal, Virgie Ibanez, Corazon Gison Ignacio, Murhuda Samson Abdullah, Bernadette Lucanyes, Carol Centenio, Andres Mulano Jr., Dory Umali, Marley Guevara, Andre Elamil, Mofis Itu Mia Mihi, Jonah Arugay, Nelly Pacaonsis, Marcelino Malyari, Salve Pajarillo, Irene Mariano, Mario Manalo. Para sa mga kaluluwa ni na Jesril Marcos Gregorio Sr., Ronwald and Rubilin, Luciana Mendoza, Teodoro Carbon, Antonio Rezabal, Antonia L. Padilla, Mario and Carmel Padilla, Maria Socorro Padilla, Alex Buaya, Eric De Gulacion, Duel Gabriel Pedaria, Ferdinand Quintana, Desilda Apelado, Jose, Ana, and Marco Baltasar, All Souls in Purgatory, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flordelisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Moranya and Vincent Pimentel, Angeline Busi, Celso and Ronald Ortiz, Feliteo and Corazon Liwag, Ernesto and Manuel Liwag, Amancio Ronquillo, Enrito Bocabal, Felipe Bocabal, Chofila Bocabal, Digida Canyamo, Margarito Canyamo, Loreto Lorena, Lito Arevalo, Teresito Laino, Minda Aguilon, Gonzalo Cruz, Teresita Cruz, Kian Shoson, Esmeraldo Cruz, Eugenio Cruz, Enrique Guatuato, Virginia Guatuato, Benjamin Guatuato, Gloria Rosas, Roldan Jose Quinto, Sakala Dong, Eutemio Amogios Sr., Rosita and Fermin Amogios, Pastor Amogios, Corazon del Oso, Eliseo Esolan, Erson Quitado, Mario and Cecilia Bravo, Solidaridad and Rodolfo Postre, Omar Kailang, Romulo Kailang, Mark Chester Kailang, Zirina Boy, Seiko Yaki, Kevin Kyle Morano, Mateo Victorio, Dominador de Lara, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaruan, Rodolfo Palaruan, Lucita So, Felix Padre, Benny Lourdes Federico Iluminada, Jose Kembao Jr., Maria and Antonio Bituin, Maria Trixie Ann Viray, Ricardo Magpantay,
Bonifacio Magpantay Jr., Imelda Castro, Leticia Urpiana, Tomosa Montemayor, John Joseph Madrid, Luisito Reyes, Pedro Bituin, Bernardo, Inesen Domingo, Ayares and Ayami, Ariel Dalia, Alexander Lisperos, Pedelino Alov Sr., Lucia Escares Alov, Manuel de los Reyes, Jo Marie Alov, Annalyn Alov Valderbarona, Glenn Alov, Federico Tude, Wilfredo Bunso, Rodrigo Sison, Diosdado Cedillo, Enoria Aguilar, Clemento Rubio, Serafin Porcunila, Elimar Codiamat, Luisa Enamado, Manuel and Luisa, Ricardo Agapito. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, amin po nga natin ang ating managawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
lagi mong lingapin at patubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nabibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay maaaring maging liwanag tulad ng bukang liwayway sa pamamagitan ng pagtataguyod sa katarungan at pagtulong sa mga naaapi at mga kapos sa buhay. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita ay iiwasan. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balitay, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siya itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Inaalalahanan tayo ni San Pablo na ang krus ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Mabisa ang pagpapahayag natin ng mabuting balita, hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi sa biyaya ng Espiritu Santo. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya, mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
sabi ni Jesucristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupong lahat. Pakisabi sa katabi mo, AI ka ba? Bakit? Kasi pinagaan mo ang buhay ko. Hindi kayo naniniwala na nakatulong yung kapwa niyo sa inyo, ha? Mga kapatid, alam natin na ang AI o Artificial Intelligence ay nakakatulong sa atin. Nagpapagaan, nagpapadali ng gawain ng isang tao. Maraming mga benepisyo pagdating sa technology, pagdating sa medical field, pagdating sa mga business, pagdating sa mga engineering, pagdating sa mga writings, may tatanong ka, ChatGPT, AI, Gemini, Pax, o nandun na lahat. No? Madali ang buhay ng tao. Napapadali ang gawain ng tao, hindi napapadali ang buhay ng tao. Yung gawain ng tao. Kaya dito mga kapatid, sabi ni Pope Leo na ina-acknowledge naman niya kung ano po yung kabutihan na naidulot po nito. The potential advancement of this scientific knowledge. Pero hindi po ito pagpapalit kung ano ang tunay na relasyon, kung anong tunay na kaalaman. Yung creativity ng isang tao to judge what is good and bad, the moral judgment. At higit sa lahat, yung digdigdad ng isang tao. Dito po ay pinapalaliman po niya ito. Sa mundo natin ngayon, sa siyensya po natin ngayon, ate, huwag po kayong cellphone sa loob ng nakikita ko po kayo. Beware, be cautious. Pakinig po tayo. Sa siyensya, sa mundo, ginagamit po natin ang AI. May AI din sa Ebanghelyo. Ano pong AI sa Ebanghelyo? Ini-introduce ni Jesus ang AI noon pa. Ginamit ni Jesus ang AI. Sinabihan niya mga tao, maging AI kayo. Ano po yung AI? Maging asin at ilaw kayo. Amen? Paano paraan? Tingnan natin sa unang pagbasa. Anong background po? Ano pong background sa sulat ni Propeta Isaías noong panahon na iyon? Ang mga tupa, binibigyan ng Panginoon ng isang liderato o leader, pastol. Pero ang ginagawa ng mga pastol, kinatay nila ang tupa, kinain, kaya sila ay tumaba. Mabuti po ba yun o hindi? Hindi sila nagiging mabuting pastol. Sa halip na alagaan ang tupa, sa halip na pakainin ang tupa, kinain nila. Sa halip na ang tupa ay bibihisan, alagaan, hinuhubaran nila. Sa halip na dadalhin sa liwanag, ginawa nilang madilim ang buhay ng mga tao. Kaya nga dito sa responsorial psalm, sinasabi na kung saan mayroong liwanag sa dilim sa taong marunong tumulong, nagpapagaan sa buhay. Kung sa mga mabubuti,
Ang kabutihan, ang kabaitan, ang pagiging maayos, ay liwanag sa dilim ng taong mabuti. May mga taong hindi nagiging madali ang buhay, nagiging madilim ang buhay sa mga problema. Pero sa mga tao na marunong very sensitive kung ano ang pangangailangan, nagiging liwanag siya dahil siya ay nakakatulong. Pero sa mga tao naman na kung saan ang mga taong nagagalit sa mabuti, naiinis sa mga mababait, ay talagang ang tawag natin doon, buang-buang. Sira ulo. Sorry sa words. Kasi bakit? Galit sila sa mabuti eh. Galit sila sa mabait eh. Dahil bakit? Ang liwanag para sa kanila, ang mabuti na naging liwanag, ay disturbo sa kanila. Dilim yun sa kanila. Pero kung ang tao na mabuti, mabait, may magandang puso, nakaka-appreciate yan sa mga ginagawa mo. Sige, tanongin mo yung katabi mo. Appreciate ka ba sa ginagawa ko sa'yo? O nabubuisit ka? Totoo. Dahil ang tao hindi marunong mag-appreciate, nasa dilim po siya. Sa halip na mag-appreciate siya sa'yo, sa mga mabuting ginagawa mo, ichichismis ka. Gagawan ka ng kwento-kwento. Kaya nga, may mga nag-aaway sa loob ng simbahan. Hindi na tayo lalayo. Huwag kayong matamaan. Yung mga ministries dito, sa mga prayer group, nag-away-away din yan. Nag-away-away yan. Chismis kami ni Father. Hindi, chismis to, totoo to. Nag-away-away din yan. Yung sa pamilya, nag-away-away din yan. Tungkol sa financial, tungkol sa mga babae, sino po yung kachat mo, sino po yung kasama mo, sino po yung ganito, lahat po yan. No? Binibigyan ng ibang kulay. Yung sa trabaho, mabuti ang ginagawa mo. Ginagawan ka ng istorya. Lumaban ka. Yun mga kapatid, indication po yan na ang substance ng asin, yung alat na nagpapalasa ng relasyon sa isang komunidad, sa papabahay, mapakaibigan, mapasimbahan, mapatrabaho. Indication po yan na unti-unting mawawala ang lasa mo. Nawawala, umaandap-andap ang liwanag mo. Kaya sabi ni Jesus dito mga kapatid, maging ilaw kayo, maging asin kayo, at magiging ilaw kayo, maging liwanag kayo sa inyo. Paano paraan? Let's say for example, sa bahay pamilya, nag-aaway ang asawa. Walang magpapatalo, puro pataas. Hala, sige! Pataasan na lang boses hanggang sa kabilang baryo na. Walang magpakumbaba. Sa trabaho, kapag nire-retaliate ka, alam mo namang maganda ang iyong ginagawa. Yun ang gusto ng demonyo, mag-retaliate ka, magalit ka, kasi tama ka. Pero sabi ng Diyos, magpakumbaba ka, manahimik ka, kasi ang Diyos nakikita yung gawa mo. Oo, magsakripisyo ka. Iyon naman ang nature ng tao, ayaw din ng hirap. Ang gusto kalagad, solusyon ka agad. No? Yung AI, solusyon ka agad. Hindi nag-iisip kung ano po yung kahinatnan. Dahil sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Hindi, sabi ni Jesus, maging ilaw at asin. Anong ibig sabihin? Maging ilaw ka sa sitwasyon na yon. Huwag mong sirain yung pagkatao mo. Huwag mong sirain yung lasa mo. Para hindi masira yung reputasyon mo. Dahil sa sarili mo, manggagaling yung madilim, yung mga pangit. Saan? Nanggagaling kasi yan sa puso. Yan ang gustong ipapalabas ni Satanas. Kasi the darkness of our, kaya nga sabi ni Pope ni St. Francis, enlighten the darkness of our heart. Give us a right faith, a certain hope, and a perfect love. Kasi nanggagaling yan. At yan ang gusto na mangyari ni Taning sa isang sitwasyon. Kaya hindi makalabas ang ilaw. Natatakpan ang ilaw na sinasabi dito. Ang ilaw dapat ilabas, hindi po yung liwanag, ilagay mo sa ilalim. Pag ilagay sa ilalim, hindi po yung magliliwanag, mamamatay po yung liwanag na yun. Bakit? Walang hangin. Kung kandila, kapag walang oxygen, walang hangin, nagpapatuloy po doon sa pag-ikot na yun. Ano po yung mga hangin na yun? Yung mga magaganda nating mga ginagawa. Kaya piliin ang pagiging mabuti, piliin ang pagiging mabait, piliin ang pagiging masayahin kahit sa gitna ng hirap sa buhay. Magiging masaya kasi sumunod ka kay Kristo. Dahil kung hindi, mga kapatid, mawawalan ka talaga ng lasa at maging miserable
ang buhay mo. Subukan ninyo. Sa pamilya, walang magpakumbaba, walang magiging asin, walang tumatanggap. Hiwalay talaga yan. Sinong kawawa? Yung mga bata. Kaya nga, unti-unti, kung gano'n ang mga pamilya, unti-unting mawawalan ng lasa ang sanlibutan. Kasi walang nagpapalasa. Puro na lang ang panaya. Mapapait na lang ang mga pananalita. Maganda naman yun, Father. Gamot sa diabetes. Kaya mga kapatid, kung titignan natin, asin at ilaw. Ang pagiging asin ay maging mapagmahal. In what way? Sa paglilingkod sa kapwa. Sino po yung kapwa mo? Asawa mo, kaibigan mo, kapatid mo, yung mga taong hindi ikaw. Ilaw, magandang relasyon. Mag-put up ka ng magandang relasyon. Mahirap kung gusto mo ng maganda dahil pagsumikapan mo. Huwag mong agkinin na nagsusumikap ka. Kung hindi, humingi ka ng grasya sa Diyos para magiging matagumpay ang pagsisikap mo, ang sakripisyo mo, para magkakaroon ka ng magandang pundasyon na relasyon. Baka, Father, mawawalan po ako. Pinaghirapan ko po ito. Mahirap. Kailangan ko protektahan ko. Wala po tayong dapat protektahan sa sarili natin. Nandiyan ang Diyos, magtiwala ka. Ito po yung sinabi ni Jesus, na kung saan, baguhin ninyo ang mukha ng mundo sa pamamagitan sa iyo. Kung ang AI ay nagpapagaan sa buhay ng tao to make things better, ang AI ni Jesucristo is to make the place better place to live. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang AI ng Diyos. Ngayon, ulit. Sabihin mo sa katabi mo, AI ka ba? Baka sabihin mo, oo ngayon, AI, ang init na. Kaya mag-iinit ng ulo ko. Sa panahon na kung saan, nandoon ka sa sitwasyon, very practical lang to, no? Gusto ko lang na magigets ninyo po ito kasi ang AI is everyday. Nandoon lang, interwoven sa buhay ng tao. Nandoon na sa mga gadgets, kahit na sa mga hapagkainan, may mga nagsiserve na sa'yo, AI na yan eh. AI na yung magdadala sa inyo eh. Good morning, good morning. Nagsumasagot din eh. Pero hanggang doon lang. Pero yung isang tao, good morning, naka-smile eh. Pero yung robot, hindi yung naka-smile. Pero yung tao, nakaka-radiate sa nakakagaan ng loob sa'yo. Bakit? May problema ka, siniservan ka ng mabuti, o nakakakita ka ng ngiti, o nakagiti siya kahit hindi magandang ngipin, bungi, nakatawa ka. O, di ba? Mga ganong mga connection sa buhay natin. Nagpapalalim. No? Kaya hindi talaga marirepresent kung ano ang sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang lahat ng mga artificial intelligence na ito, saan pa ito na nagagaling? Sa kaisipan ng tao. It moves from the past experience. And then, inilagay sa isang chip, inilagay sa siyensya, ibininta sa tao. Ang tao naman, bumibili para mapadali ang buhay. Pero huwag ninyo kalimutan na ang AI na yan ay nanggagaling sa Diyos. Kasi siya ang may-ari sa lahat. Sa hapon na ito, gabi na ito, ipinala sa atin ang asin at ilaw. Maging asin ka at ilaw sa sitwasyon na napakahirap. Mahirap tanggapin. Maalala mo, AI, nag-away kayo. AI. I mean, isipin nyo lang ang Ebanghelyo. Ito ang magdagahid sa inyo. Ito ang magdadala sa inyo sa tamang daan patungo sa ating Ama. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayin nili, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang palilitaw at uuhog sa nangabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Panginoon upang maging asin at ilaw ng mundo. Umaasa tayo sa kanyang biyaya upang magampanan nating mabuti ang gawain ito. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan at panalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging liwanag nawa si Papa Leon, ika-14, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko sa gitna ng kadiliman ng karahasan, kasakiman at iba pang mga anyo ng kasamaan sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at patuloy silang protektahan ng Diyos at pagkalooban ng bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa aming mga kapatid na biktima ng pangangalakal sa kapwa-tao, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang mga gawaing pinag-uugatan ng pananamantalang ito. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming mahal sa buhay, salubungin mo nawa silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang amin din maakay patungo sa iyo ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-alis sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkaitinubig na rito ay iyong ginawa upang mapapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalubong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang iyong puso at diwa. Nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakabalik ng tao sa San Sinopo. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay. Upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hukay sa kalangitan, kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan.
kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinisan esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
tagapagligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayo ang kapayapaan. Magsinuhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga yayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain-inuming pagkakaisa, ang ibinibigay mo ay niloob mong mapakinabangan kami. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa. Sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish Announcement, February 8, 2026. Those who have old blessed palms, kindly bring them to the church and place them in the big box outside the sacristy or near the parish office. On Monday, 9th of February, a special Eucharistic celebration will be held at 6:30 p.m. for all students preparing for their board examinations. Students are encouraged to participate and to bring their pens and pencils to receive a special blessing. All are warmly invited to join and pray for our students. February 11, Wednesday, is the memorial of Our Lady of Lourdes and the World Day of the Sick. On this occasion, the sacrament of the anointing of the sick will be administered. Those who wish to receive the sacrament may register in the parish office. Let us entrust the sick and suffering to the loving intercession of Our Lady of Lourdes. On 16th of February is Ash Monday of the Oriental Rites. The Masses on this day are as follows. For the English Masses on this day at 6:15, 7 a.m., and 6:30 p.m. will be in the Holy Family Hall. On February 18 is Ash Wednesday of the Latin Rites. The Masses on this day are as follows. English Masses in the morning are at 5:30, 6:30, and 7:30 a.m. in the Cathedral. English Masses in the evening are at 4:30 p.m., 5:45 p.m., and 7 p.m. in the Cathedral. For the Tagalog Mass at 7:30 p.m. in the Holy Family Hall. The English Marriage Preparation Course will be conducted on Fridays, 6th and 13th of March from 3 p.m. to 9 p.m. in the Good Shepherd Hall. For the registration is strictly online. For further details on registration, please visit catholicchurchkuwait.com. Maraming salamat po. Masasabi ko na ang komunidad ng Pilipino ay nagiging AI, asin at ilaw. Bakit? Hindi ko naman so katakalain na mayroong lokal dito na pupunta lang sa opisina at nagpapasalamat sa komunidad dito sa ating simbahan sa Holy Family Cathedral, Co-Cathedral. Pati kita rin sa mga Pilipino na kung saan yung mga ginagawa po ninyong kabutihan na sa bahay, na sa opisina o saan man ay umuhubog dito sa bansa na ito. It means nagiging asin at naging ilaw. Nagkapasalamat siya, wala siyang ibang pakay sa akin kung hindi pagkapasalamat. Hindi ordinaryong tao o hindi permanenteng tao na mataas sa lipunan sa bansang ito. Kaya naging proud po ako sa inyo dahil ginagampanan po ninyo ang inyong mission sa buhay. Mahirap man, pero naging asin at naging ilaw po kayo sa mga tao na nandito. At yung sinasabi niya na it helps to become a nation, this place. Kaya sa mga ganitong pamamaraan, kahit maliit man, kahit mahirap man, pero na doon yung pananampalataya natin. Naging masigasig pa rin tayo. Hirap po tayo sa ating bansa. At yung hirap na yon, ang magdadala sa atin sa tugatog ng buhay. Huwag ninyong talikdan, huwag ninyong atrasan ang hamon sa buhay. Dahil yan po ang magbibigay sa atin ng biyaya. Pero huwag kayong magkipag-away kung nahihirapan po kayo sa buhay. Kaya lagi kong ay sinasabi ko sa inyo, kapag dumating kayo sa punto na kung saan friction, away-away, hindi na magpipigilan yung sarili, makapagsalita ng hindi maganda, masisira ang iyong reputasyon, sabihin mo, EI.
Kaya mga kapatid, saan ko ito saan ko natin nakukuha? Sa ating simbahan, sa ating patuloy na pananampalataya sa banal na mag-anak. Kaya maraming salamat sa mga bumibili. Pumasok na kagad. maraming salamat sa bumili ng Holy Family Statue at commemorative coins. Siguro tatanungin niyo ako, bakit ko ba lagi ito? Kasi ito po yung ginagamit natin sa patuloy na pagsasaayos. Nakita ninyo yung courtyard. Wala nang kinakalawang na. Tapos wala nang mga 10 o ano ba yun, over sa itaas. Saan po? Yan sa inyo. Hindi po ako makakaasa sa iba. Oo, mayroong mga ibang lahi. Pero tayong mga Pilipino, tama yung sinabi ng archaeologist na yon at ang historian din siya, na nakatulong, malaki ang naitulong ninyo, malaking naiambag. Hindi man ito nakikita sa mga tao na sa ating paligid, pero alam ng Diyos na ay ang kabutihan ninyong nagawa para sa kanyang tahanan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sa mga bumibili, doon lang po ako, babasbasan ko po yon. At sa wala pang pambili, mag-ipon po kayo habang bumili. No, maraming salamat po sa inyo. Kung kailan po kayo, meron pa naman po tayong mga stock po dyan, ang mga items na para sa atin, dinadamihan ko din naman po yan. At pag naubos po yan, wala na. Okay mga kapatid? Kaya lagi kong sinasabi ito sa inyo kasi it makes us memorable. Makikita natin ang Holy Family, kasama ako. Nakakontribute ako sa bansa na yon. Nagiging tagumpay ako sa mission ko. Hindi importante, oo, importante ang pera. Pero ang napaka-importante ay yung makita mo si Kristo sa buhay mo na nandito ka habang ikay nagtatrabaho. Ang pera, nandiyan lang yan. Pero si Kristo, ang hirap kitain. Kaya dito sa mga sakripisyo na ito. Again, ulitin ko, pag dumating kayo sa punto na gusto ninyong sumabog, EI. Madaling nyo lang natandaan yan kasi mainit na. Kaya, ang init, namamaypay na kayo. Okay mga kapatid, maraming salamat. At tulad pa tayong ibang pasalamatan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihan Diyos Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Maria,
Sorry naman. Sige lang. Ang tanggal, no? Joke lang. Sige lang. Okay. Thank you po.